Isang batalyon ng tao laban sa elepante, baka na puno ng muscle, at pitbull na pangmalakasan. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang iba't ibang hayop na may napakalaking muscle. Dati ko na itong na-post noong June 2022. Eto at panuurin nyo. Noong 2014, kumalat sa internet ang picture ng gorilla na to na para bang sasali sa Mr. Universe. Aakalain mong naka-steroids ang hayop na to. Alam mo ba na ang gorilla ay kayang bumuhat ng anumang bagay na 10 beses na mas mabigat pa sa kanilang katawan? Gaya ng gorilla na to, nasisiw lang sa kanya ang pagbuhat ng mabigat na troso. Dito naman sa Twycross Zoo, sumikat ang chimpanzee na si Mongo dahil sa kanyang putok na muscle. Oh, wow! May sakit na maagang pagkakalbo o alopecia si Mongo, kaya kitang-kita sa kanyang braso at katawan na ganito pala kalaki ang kanilang muscle. Lalo na siguro kung matuto silang mag-gym. Ayon sa nag-aaral ng chimpanzee, mas malakas ng 2 beses kesa sa tao ang mga hayop na to. Kaya good luck na lang kung magkatotoo ang Planet of the Apes. Kung ang chimpanzee ay malakas, alam mo ba na mas malakas ang orangutan sa kanila? Ayon sa research, mas malakas ng 4 na beses ang orangutan kesa sa ating mga tao. Dito sa larong Tug of War, mapapanood ang labanan ng sumo wrestler at orangutan. Ang intense ng kanilang labanan dahil ang matatalo ay mahuhulog sa putikan. Ginagawa mo? Sa huli, ang orangutan ang nanaig bilang supremo. Sa wild, ang mga ape ay biniyayaan talaga ng malaking muscle dahil sa dami ng mabibigat na activity na kanilang ginagawa gaya ng pag-akyat ng puno. Ginagamit din nila ang muscle sa tuwing sila ay nakikipaglaban. Kaya din nilang manatili na nakakapit sa sanga ng 5 minuto nang hindi nangangalay. Lalong huwag mong gagalitin ng gorilla dahil para silang Incredible Hulk kung magalit. Ito ang napatunayan ng unggoy na to matapos niyang nakawan ng saging ang orangutan. Kung kanina ay hilaan ng orangutan at tao, ito naman ang hilaan ng tigre at tao. May kita sa video na kahit magtulong-tulong pa ang mga tao, no match pa rin sila sa lakas ng nag-iisang tigre. May kita sa mukha ng mga tao na hirap sila sa paghila, pero ang tigre mukha atang inaantok dahil sa mahinang nilalang. FYI lang ang tigre sa video ay 2 taong gulang pa lang at hindi pa ganun ka-develop ang muscle. Kung sa tigre, nahirapan na ang mga tao, paano pa kaya kung King of the Jungle ang makalaban mo sa Tug of War? Hindi naman sila tatawagin ng hari kung hindi sila pang malakasan. 4 na beses na mas malakas ang leon kesa sa tao, kaya imagine mo na lang pag aktwal kang inatake ng leon. Naalala ko tuloy ang Squid Game na mahuhulog ang matatalo, pero sa laro na to, ang matatalo ay kakainin ng leon. Maliban sa Squid Game, maganda siguro panuurin kung maglalaban ng Tug of War ang lion laban sa tiger. Sino sa tingin mo ang mananalo, leon o tigre? Comment down below para malaman namin. Kinatatakutan talaga ang mga leon dahil sa husay nilang maninila. Sa laki ng kanilang muscle, kaya nilang patumbahin ang mga buffalo at maski na ang matatabang hippo. Pero may isang hayop sa Africa na hindi nila kayang patumbahin basta-basta. Ito ang higanteng elepante. Oh, wow! Sa Tug of War, kahit isang buong barangay ang magtulong-tulong, basura lang ang trato sa kanila ng elepante. Kung tutusin, ang elepante ay kayang humila ng anumang bagay na may bigat na 9,000 kilos. Suma total, kailangan ng 130 dami ng tao upang pantayan ang lakas ng elepante. Ang isa pang hayop na kakahangaan mo sa lakas ng muscle ay ang kabayo. Noong unang panahon pa man, ginagamit na sila sa bukirin dahil sa lakas nilang taglay.
Ang isang kabayo ay kayang hilain ng bagay na 4 na beses na mas mabigat pa sa kanya. Sa video, makikita ang kabayo na to na humihila ng 3 toneladang bigat na kahit hirap, carry pa rin. Kaya naman kung may zombies, baka mas gusto ko pa dito sumakay kaysa sa kotse. Bago tayo magpatuloy, don't forget to click the like button para patuloy lang ako sa paggawa ng mga bagong videos. Pagdating sa mundo ng mga aso, ang mga pitbull na siguro ang isa sa pinakamalakas. May mga pitbull kasi na parang tinurukan ng steroid sa laki ng muscle. Dahil sa kanilang bato-batong katawan, maraming pitbull owner ang sinasanay ang kanilang aso para dumaan sa nakakapagod at buwis buhay na ehersisyo. Nariyan ang pahilain sa pitbull ang kalahating tonelada ng bricks. Oh, wow! Kung minsan, pag malakas ang tama sa utak ng kanilang owner, kotse ang pinapahila nito sa aso. Ang aso naman na si Wendy na isang whippet ay naging instant celebrity dahil sa muscle na parang tropa ni Dwayne Johnson. Kung mapayat ang braso mo at hindi singlaki ng kay Schwarzenegger, siguradong makakaladkad ka. Kahit mukhang siga ang aso na to, si Wendy ay mabait na aso at hindi pasaway sa kanyang amo. Si Wendy kasi ay may pambihirang kondisyon na tinatawag na double muscling. Ang double muscling ay isang mutation o abnormal na paglaki ng muscle sa mga hayop. Isa sa magandang halimbawa nito ay ang Belgian Blue Cow. Kung magkakaroon ng alagang hayop si Incredible Hulk, siguradong ito ang breed na gusto niya alagaan. Sa bansa gaya ng Belgium, maingat nila itong pinararami sa paraan ng selective breeding. Ang karne ng Belgian Blue ay hindi mabenta sa consumer dahil matigas at sobrang kunat daw ng karne nito. Pero kung ikaw ay may mataas na blood pressure, bagay sa iyo ang karne ng baka na to. Dahil sa gene mutation na double muscling, ang isang adult Belgian Blue Cow ay kayang tumimbang ng 1,000 kilos. O ito, isa pang hayop na botsog sa laki. Naging viral sa internet ang pusa na to dahil sa laki ng kanyang muscle. Gaya ni Wendy the Whippet at ng Belgian Blue Cow, ang pusa na to ay mayroong double muscling o abnormal na paglaki ng muscle. Simula nang maipost sa YouTube ang video ng pusa na to, umabot na sa 3 million views ang kanyang video. Marami tuloy ang nagko-comment na workout reveal naman oh. Tuloy, I wonder kung paano siya nagpalaki ng kanyang muscle. Noong 1995, ipinagbawal sa Australia ang pagpapalabas ng kangaroo boxing sa mga circus upang maprotektahan ang mga wild animals. Pero sa laki ng muscle ng mga kangaroo, mukhang tayong mga tao ata ang kailangang protektahan laban sa kanila. Sa laki ng muscle, kahit si Manny Pacquiao ata ay talo sa lakas ng mga kangaroo. Mukhang babad sa gym ang hayop na to at maski na ang bakal na timba ay durog. Laki ng muscle. How to be you po. Look at that! Oh my God! Dito naman sa Cambodia, binatikos ng maraming netizens ang pig farm na to dahil raw sa pagbibreed nila ng muscle pig. Ayon sa mga may-ari ng farm, nagsimula silang magparami ng baboy na puno ng muscle dahil sa demand ng mga consumer. Mabenta kasi ang mga baboy na may mababang fat content. Mukhang nakakabahala ang pakikialam natin mga tao sa genetics ng mga hayop. Oh no! Ang isa pang hayop na pinag-eksperimento ng mga breeder ay ang Brahma chicken. Halos 4 na beses itong mas malaki sa ordinaryong manok dahil sa laki ng kanilang muscle. Mababa rin sa kolesterol ang manok na to dahil puno ito ng muscle. Kung trip mong mag-alaga ng mala dinosaur na manok na to, ang pares na to ay pwedeng umabot sa halagang 10,000 hanggang 13,000 pesos. Isa sa pinakamahal na karne na pwede mong mabili ay sa Flemish Giant Rabbit. Mababa ang fat content ng kuneho na to dahil balot ito ng muscle. Ibinibenta ang karne nito sa halagang 450 pesos kada kilo. O ano, type mo bang alagaan ang muscle rabbit na to? Teka muna, bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Angelo Hopia. Hello rin kay Savannah Azelia Legaspi. What's up kay Joaquim Regis M. Bolido. Shoutout kay Zacchaeus Lance Labe. Stanley Gale
Clyde Stephen at Cole Spencer Correa, Zoe, J1, Kian at Luke Galange. At belated happy birthday kay Aloysius Andres Kawaling. Para sa susunod na video, mapapanood nyo naman ang mga maliliit na hayop na may nakakatuwang katangian. Dati ko nang naipost ang video na ito noong March 2022. At ngayon, please enjoy the video. Pinakamaliit na aso, pinakamaliit na baka, at pinakamaliit na hayop. Ilan lang yan sa mga bulilit nating bida for today's episode. Ang ating mundo ay puno ng naglalakihan at nakamamanghang hayop. Kung ang akala mo na big is better, nagkakamali ka. May ilang mga hayop na natutong makasurvive dahil sa liit ng kanilang katawan. Magsimula tayo sa ating cute at cuddly pets. Alam mo ba, nasa 339 breed ng aso, ang mga chihuahua ang pinakamaliit. Noong 2013, nasungkit ni Miracle Millie, isang female chihuahua, ang titulo bilang pinakamaliit na aso. May taas lamang si Millie na 4 inches at bigat na kalahating kilo. Oh, wow! Kung isa kang cat lover, siguradong makukitan ka sa World's Shortest Cat ng Guinness World Record. Siya ang pusa na si Fizz Girl ng San Diego, USA na sumikat matapos siyang makuha ang titulo noong 2010. Si Fizz Girl ay isang breed ng Munchkin Cat na kilala sa pagkakaroon ng maikling binti. Kung di mo trip ang aso at pusa at mahilig ka sa agriculture, alam mo ba na may unanong baka? What? Ito ang mga venture cow na pinakamaliit na breed ng baka sa buong mundo. Kung ang regular na baka ay tumitimbang ng 1 tonelada, ang mga venture ay kaya lang lumaki ng hanggang 120 kilos. O ito, nakita mo na ba ang pinaka-cute na manok? Sila ang Serama Chicken na may taas lamang na 6 to 10 inches. May kamahalan ang benta nito sa Pilipinas, ngunit naging patok sa ilang pet collector dahil sa dali nitong alagaan. Bonus pa ang cute ng kanilang tilaok. Kahit sino na hindi mahilig sa kuneho ay mai-inlove sa kakitan ng mga rabbit na to. Ito ang pygmy rabbit ng may haba lamang na 11 inches at bigat na 400 grams. Sa 29 species ng kuneho sa mundo, sila ang pinakamaliit. Isa rin sila sa nanganganib ng maubos. Oh, no! Lumipat naman tayo sa kontinente ng Africa, ang lugar ng mga higante at lugar ng ilan sa pinakamaliit na hayop. Gaya na lang ng dwarf crocodile na pinakamaliit sa pamilya ng mga buwaya. Para lang itong butike kung itatabi mo kay Lolong. Dito pa rin sa mainit na disyerto ng South Africa, makikita naman ang smallest turtle. Sila ang speckled padlapper tortoise. May bigat lamang ito na 160 grams at humahaba ng 4 inches. Naging endangered species ang pagong na to dahil sa walang habas na panguhuli sa kanila para ibenta sa exotic pet trade. Ang Africa ay tahanan ng pinakamalaking primate at sa kontinente rin na to makikita ang pinakamaliit. Sila ang mouse lemur ng Madagascar na sa sobrang liit, aakalain mong daga. Maliit lang ang mga hayop na to kaya hindi nakapagtataka na noong 1993 lang sila nadiskubre. Isa pang hayop na sa Madagascar mo lang makikita ay ang Nosihara leaf chameleon. Mukha lang silang kulangot sa unang tingin, ngunit sila ang pinakamaliit na uri ng chameleon. May sukat lamang ito na 25mm, sapat para magkasya sa dulo ng iyong kuko. Sa lawak ng ating dagat, sari-saring higante ang naninirahan dito. Pero, sinong mag-aakala na meron palang balyena na kasing liit lang ng dolphin? Sila ang dwarf sperm whale na kinilala bilang smallest whale. Ang adult sperm whale ay tumitimbang lamang ng 180 kilos at haba na 8 talampakan. Nakakatakot ang dagat dahil sa naglalakihang pating na pwedeng kumagat sa iyo. Pero sa kaso ng dwarf lantern shark, mukhang mas cute pa to hawakan kesa katakutan. Sila ang smallest species ng shark at humahaba lamang ng 1 talampakan. Kahit maliit, matinik pa rin itong hunter sa deep sea.
Ang isdang sinarapan ang tinaguriang smallest edible fish o isdang pwedeng kainin, pero ang korona sa pinakamaliit na isda ay ibibigay natin sa Pedocypris. May haba lang ito na 7.9 mm o halos kasing laki lang ng langgam. Napakaraming predator sa ating karagatan, kaya ang iba ay natutong magtago. Ang mga Denice's pygmy seahorse ay mabilis na nakapagtatago sa mga coral reefs dahil sa liit na 2.4 cm. Ito ngayon ang tinagurian bilang smallest seahorse in the world. O, hindi to edited o Photoshop. Sila ang Jaragua dwarf gecko na pinakamaliit na butiki sa mundo. Mukha silang bagong silang sa liit. Ang kanilang maikling katawan ay may sukat na 18 mm. Sa sobrang nilang liit, mapapaisip ka kung ano kayang insekto ang kaya nilang kainin. Majority ng mga ahas ay nakakatakot, pero makuha mo kayang matakot sa Barbados thread snake? Ito ang smallest snake in the world at makikita sila sa mga isla ng Caribbean. 100 mm lang ang kanilang katawan at don't worry, wala itong kamandag. Nasanay na tayong makakita ng naglalaki ang agila, kaya magugulat ka na meron palang munting lawin na kasing liit lang ng mayna. Sila ang black-tide falconet na pinakamaliit sa pamilya ng lawin. May tangkad lang ito na 6 inches at wingspan na 13 inches. Sa California, USA, mahikita ang smallest owl in the world. Sila ang pygmy owl na may timbang lamang na 2.5 ounces. Kahit maliit, matinig pa rin itong predator. Sila kasi ang tigakain ng mga ahas at daga sa kanilang teritoryo. Kaya wag mong mamaliitin ang mga hayop na to. Maliit lang ang mga bumblebee, kaya kung ang isang paniki ay tinawag na bumblebee bat, asahan mo na maliit nga lang talaga ang hayop na to. May kita ang mga bumblebee bat sa Southeast Asia. May sukat lang sila na 1.6 inches at timbang na 2 gramo. Mas magaan pa sila sa isang kutsaritang asukal. O ito, isa pang hayop na pinangalan sa bubuyog. Sila ang bee hummingbird na pinakamaliit na ibon sa mundo. Tingnan mo, ganyan din kaliit ang kanilang pugad. Sa bilis ng kanilang pakpak at sa sobrang liit, aakalain mong isa itong tunay na bubuyog. Isa na ata sa nakakatakot na experience ay ang humawak ng higanting palaka, pero makukuha mo kayang matakot sa palaka na ganito kaliit? Sila ang Pedoprine amuensis na may titulo bilang smallest frog at smallest known vertebrate. Sa sobrang nilang liit, nitong 2009 lamang sila nadiskubre. Dito sa Pilipinas, makikita ang susunod nating bida. Ang mga mouse deer o pilandok ang kinilala bilang smallest hoofed animal sa mundo. Marami kasing nagtatangkarang usa gaya ng moose at wildebeest, kaya nakakaliw panuorin na meron pala silang pinsan na bulilit gaya ng mouse deer. Kung ang daga at kangaroo ay nagsama at bumuo ng baby, ang mga jerboa na siguro ang kanilang anak. Ang cute at photogenic na daga na to ay considered bilang smallest rodent at makikita lamang sila sa Afghanistan at Pakistan. May tangkad lang ito na 44 mm. Kung akala mo na jerboa at bumblebee bat na ang pinakamaliit, meron pang tatalo sa paliitan. Sila ang Etruscan shrew na may hawak ng Guinness World Record bilang pinakamaliit na mammal sa buong mundo. May timbang lang ito na 1 gramo o singbigat lang ng paperclip. Pang-last sa ating list ay ang mga rotifer. Sila ang smallest invertebrate sa mundo at kakailanganin pa ng microscope para lang makita. Aquatic animals ang mga rotifers at makikitang nagpapalutang-lutang sa tubig. Sa sobrang nilang liit, ang kaya lang nilang kainin ay mga algae at bakterya na kasya sa kanilang bibig. Para sa susunod na video, mapapanood niyo naman ang mga dambuhalang hayop na nakunan sa kamera. Una ko nang naipost ang video na ito noong January 2022. Siguradong magugustuhan niyo ang episode na to. Magsimula tayo sa gorilla na si Sengwiki ng Virunga National Park sa bansang Congo.
May bigat ang gorilla na to na 250 kilos at taas na 2 metro. Sa sobrang laki, tinawag itong junior ni King Kong. Pwede na atang ilaban to kay Godzilla. Ang higanteng sea lion sa video ay tila ba nakahanap ng magandang pwesto para mag-sunbathing. Halos lumubog na ang yate sa bigat ng sea lion. Iyak ngayon ang may-ari ng bangka. Ang baboy Ramon na halos kasing laki ng SUV na may timbang na 550 kilos at taas na 6.6 feet. Mukhang nasobrahan ata sa kain ang baboy na to. Ang lalaki sa video ay nakahuli ng pinakamalaking karpa na may bigat na 105 kilos. Tumagal ng 2 oras para hulihin ang isda na to at kinailangan pa ng 3 tao para buhatin ang higanting isda. Ang Tasmanian lobster ang pinakamalaking freshwater invertebrate sa mundo. Kaya nilang tumimbang ng 5 kilo at humaba ng 2.6 feet. Endangered animals ang Tasmanian lobster kaya ipinagbabawal ang panghuhuli nito. Sorry na lang mga mukbangers dahil bawal itong kainin. Mainit kasi sa mata ng tao ang lobster, lalo na ang mataba nitong sipit na puno ng karne. Madalas ata silang mag-gym kaya malaki ang kanilang braso. Kung papalarin, pwede silang umabot sa edad na 100 years old. Gaya ng ginawa ng babae sa video na to na binili ang higanting lobster para pakawalan muli sa dagat. Ito naman ang isa pang Tasmanian crab na sa sobrang laki, wala atang kaldero ang kasya sa kanila. Kaya nitong tumimbang ng 7 kilos. Ang alimango na kayang tumalo sa Tasmanian crab ay ang mga giant Japanese crab. Kaya nitong tumimbang ng 20 kilos at legs pa na 20 feet. Malahigante ang hayop na to at mukhang mortal enemy din ito ni Godzilla. Ito ang litrato ng pinakamalaking polar bear sa kasaysayan na may taas na 9.8 feet at timbang na 1 tonelada. 3 beses itong mas mabigat kay Dumbo. Sa sobrang laki ng brown bear na to, kailangan pang gumamit ng special equipment para buhatin to. Kaya nilang umabot sa bigat na kalahating tonelada at taas na 8 feet. Kaya magtago ka na pag may nakita kang brown bear. Saksihan ang higanting moose at kung paano nanliit ang mga kotse sa kanyang paligid. Ang moose ay kayang umabot ng 3 metro at may bigat na 800 kilos. Sila din ang may pinakamalaking sungay na sumusukat ng 188 centimeters. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa buwayang si Lolong na nahuli sa Agusan del Sur? Siya lang naman ang kinilala bilang largest crocodile ever recorded ayon sa Guinness World Records. May haba ito na 20 feet o halos kasing taas ng 2 palapag na gusali. Sa bigat na 1,075 kilos, kinailangan pa ng 100 katao para mahuli ang dambuhalang buwaya. Nang namatay si Lolong, ibinalik sa mga politiko ang titulo bilang pinakamalaking buwaya sa mundo. Hindi gaya ni Lolong, ang buwaya na si Brutus ay buhay pa hanggang ngayon. Si Brutus ay may haba na 18 feet na hiya lang ng 2 talampakan kay Lolong. Pinaniniwala ang naputol ang isang paa ni Brutus matapos nitong makaengkwentro sa laban ang isang bull shark. Yikes! Nang mamatay si Lolong, ang buwaing si Cassius ng Australia ang sumalo ng titulo bilang largest crocodile in captivity. Ang shell naman ng isang Aldabra tortoise ay may haba na 120 centimeters. Tingnan mo kung paano nanliit ang babae sa video pag itinabi mo sa Aldabra tortoise. Ang pagong na to ay kayang mabuhay ng 120 years at tumimbang ng 1 tonelada. Ang mga leatherback turtle ang pinakamalaking pawikan sa mundo. Kaya nitong humaba ng 8 feet at tumimbang ng 1 tonelada. Sa video, pinagkaguluhan ng mga tao ang higanting leatherback. Buti na lang at walang naghagis ng pokeball sa higanting pagong. Ang lahi ng Percheron horse ang pinakamalaking kabayo. May taas na 6.9 feet at timbang na 2.6 tons. Ang kabayong si Big Jake ay may food budget na 15,000 pesos sa isang araw dahil sa lakas nitong kumain.
Ang kabayo namang si Toby ay may lakas na kayang bumuhat ng kahoy na may timbang na 2 tonelada. Noong 17th century, ang lahi ng mga Percheron horse ang ginagamit ng mga sundalo para sumabak sa digmaan. Ang wolf na to ay sa sobrang laki, manliliit ang mga Siberian Husky na parang tuta. Maraming crossbreed ng wolf ang makikita sa wilderness na kayang tumimbang ng 90 kilos at tumangkad ng 91 centimeters. Sa video, makikita na 3 beses na mas malaki ang ulo ng wolf kung ikukumpara sa ulo ng mga tao. Ang malaking pakpak ng Andean condor ay epektibo para yumakap ng kanyang amigo. Ang wingspan ng condor ay kayang umabot ng 10.5 feet at ang katawan naman nito ay may haba na 135 centimeters. Sila ang considered bilang largest flying bird in the world. Hindi mo ko mapapalapit sa anumang gagamba na mas malaki pa sa aking kamay, kaya lalong-lalo na sa Goliath bird eater ng South America. Tinawag silang bird eater dahil kaya nilang humuli at kumain ng ibon na pawang kakaiba sa pamilya ng mga gagamba. Meron itong leg span na 13 centimeters at bigat na 175 grams. Ito na nga ang largest tarantula in the world. Ang tigre na to ay doble ang laki sa ordinaryong tiger na kahit ang kalahi niya ay matatakot lumaban. Sa bigat niyang 300 kilos, kaya niyang kainin ang black bear na may bigat na 120 kilos na para bang isang Big Guys pizza. Wow! Hello Big Guys pizza! Beka naman! Kung bitin ka pa sa mga giant animals, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. I-like mo na rin ako, please! Ang higanting manta ray na to ay may 5 metro ang laki at wingspan na aabot sa 7 talampakan. May bigat pa ito na 3 tonelada. Mabisa ang kanilang palikpik para mabilis makalangoy mula sa subtropical ocean papunta sa temperate water gaya ng Pilipinas. Record-breaking naman ang giant snail na to na tinawag na Achatina. Halos kasing laki ng mukha ng lalaki sa video. 1 kilo ang timbang nito at may haba na 40 centimeters. Alam mo ba na iligal ang pag-aalaga nito nang walang kaukulang permit sa Amerika dahil sa pinsala na dulot nito sa agrikultura? Malas lang dahil meron itong lifespan of 5 to 7 years. Ang diver na may height na 6 feet ay nagmukhang dili sa tabi ng isdang mola-mola. Ang mga sunfish o mola-mola ay kayang humaba ng 14 feet at lumapad ng 10 talampakan. Madalas magkaroon ng sunfish sighting sa Pinas dahil sa yaman ng ating bansa, lalong-lalo na sa ating karagatan. Sa taas na 6.6 feet, ang Kangal dog na to ay hirap ng igala ng kanyang amo. Kung minsan, mapagkakamalan mo pa silang polar bear dahil sa laki ng kanilang katawan. Kaya kung type mo ang mag-alaga ng Kangal dog, siguraduhin mong meron kang malakas na braso para hindi ka matulad sa babaeng to. Kung sa tingin mo na ang swan ang isa sa pinakamaamong hayop, think again. Panuurin kung paano niya inatake ang aso na nananahimik lang sa tabi. Ang mga trumpeter swan ay may maikling pasensya at kung trip ka nilang pagdiskitahan, lagot ka na. Meron silang wingspan na 8 talampakan at bumigat ng 14 kilos. Ito naman ang Ankole Watusi at sila ang may pinakamalaking sungay sa pamilya ng toro. Kaya nitong humaba ng 8 feet at bumigat ng 45 kilos. Ang record holder na si Lurch ang may titulo bilang pinakamabigat na sungay. May timbang ito na 100 kilos o kasing bigat ng isang giant panda. Sungay pa lang yun ha. Kung magkakaanak ang unicorn at angkole, ito na siguro ang kanilang anak. Madalas himasin ng mga tao sa Africa ang sungay ng angkole bilang pampaswerte. Malas naman ang mga layon pag kinalaban ng toro na to. Meron pa bang ibang hayop na kayang mag-relax sa tabi ng mga caiman? Tinawag silang giant otter dahil sa obvious nitong laki kung ikukumpara sa ibang lahi ng otter. Wala silang takot makajaming sa ilog ang mga buwaya. Sa sobrang tapang nito, maski ang jaguar ay hindi nila aatrasan. Dahil na din sa tapang at teamwork, kaya nilang tapatan ang ilan sa mababangis na hayop sa Amazon River. Ito naman ang leon na mas malaki pa sa Toyota Corolla.
Ang lion sa video ay may taas na 4.8 feet at bigat na 300 kilos. Paano na lang kung ganyan kalaking leon ang bumulaga sa'yo? Maangas silang lumakad na parang si Conor McGregor kung umasta. Alam ng mga lion kung gaano sila kalakas, kaya walang duda na sila ang king of the jungle. Alin sa mga maskuladong hayop ang nagustuhan mo? Comment down below at pindutin mo na rin ang subscribe button para updated ka sa mga bago kong videos. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!